So this presentation serves as a continuation of lesson 2. Dahil nga mahaba-haba, kahit i-discuss is hindi agad siya matatapos on time. So with the continuation of lesson 2, Jose goes to Binyan, which is sa Rizal. So Sunday afternoon in June 1869, together with his brother, Mr. Pasiano Rizal. Pasiano is the older brother of Jose Rizal. From Calamba, so sinamahan niya yung kanyang kapatid noong June 1869 sa Binyan, Laguna. Dahil dun mag-aaral si Jose Rizal. So tumuloy sila sa bahay ng kanilang tiyahin. So, the Rizal's cousin is Mr. Leandro. So, 'di ba 'pag pumupunta sa ibang lugar bale siya ay bata pa that time. So, 'pag pumupunta sa ibang lugar sino 'to? Apelyido? Praga, okey. So, 'pag pumupunta sa malayong lugar yung karaniwan yung mga tao, 'di ba, what you call this, homesick, yung naho-homesick. So, si Rizal daw ay na-homesick noong dinala siya sa Binyan. Kasi 'di ba bata pa naman nga siya. So, kapag yun nga mga matatanda na nag-a-abroad 'di ba naho-homesick, so si Rizal pa kaya. So, sabi dito, "In the moonlight, I remembered my hometown, my idolized mother, and my solicitous sister. How sweet to my was Calamba, my own town, in spite of the fact that was not as wealthy as Binyan." So, si Rizal daw, 'di ba yung pinsan niyang si Leandro, para hindi mainip, so Kudyamat, okey Kudyamat. Para hindi mainip yung pinsan niya is pinasyal niya daw doon sa Binyan. So, habang namamasyal sila siyempre, nagtitingin sa paligid nag-o-observe si Jose Rizal. So, na-observe niya na mas masaya, iba yung, surroundings o nature niya sa Calamba compare daw sa Binyan. Pasensya na sa boses. Sakit na lalamunan ko kasi. So, after nilang pumunta sa Binyan or noong Monday, I mean ang Monday na 'to is walang talaga siyang specific na date. So, the time na pumunta daw sa Binyan, pagdating daw ng Lunes, yun daw kanyang, kuya, which is si Pasiano, is dinala niya yung younger brother niya na si Rizal sa school ni Maestro Justiniano Aquino Cruz. So, yung picture na yon ay tinanong daw si Rizal na, "Do you know Spanish?" Sinagot daw ni Rizal ng, "A little sir." Yung sunod, "Do you know Latin?" So, meron pa din siyang alam pero konti lang. Dahil ah huling, nagturo kay Rizal ay sino nga yun? Yung tinuro ko sa inyo, yung kaklase ng kanyang father nung last lesson. Tinuruan siya ng Spanish at Latin doon sa bahay nila. Sino yun? Yung natatandaan pa? Yes, Layog? Si Leon Monroy po. Tama. So, si Leon Monroy yung kaklase ng kanyang ama ni Rizal na nagturo sa kanya ng Spanish at Latin doon sa bahay nila. Pero hindi siya nagtagal doon, nakaabot lang siya ng 5 months dahil, ah, sorry, nakaabot lang siya ng 5 months dahil siya ay namatay din. So, nung tinanong daw ng gano'n ni Maestro, Justiniano Aquino Cruz, siyempre may mga kaklase ka, 'di ayaw ang tingin kapag nakakasagot ang kaklase is, parang bida-bida, yung mga gano'n. So, kasalanan ba nung sumagot na may alam siya, na alam niya yung tinatanong ng, teacher niya, 'di compare sa mga kaklase. Hindi naman maiiwasan ang
comparison, pero hangga't maaari is huwag ano. So, kanya-kanya kasing alam. So so yung mga kaklaseng yun, aray ko, yung mga kaklaseng yun is, dahil nga sa inggit o jealousy, sa selos na dahil magaling si Rizal ay parang naggawa-gawa ng kwento na si Rizal ay, may ginawang kalokohan. So, sinumbong nila kay Maestro Seniano Aquino Cruz si Rizal, kaya, pinarusahan si, Jose Rizal. So, siyempre akalain niyo yun, paparusahan ka pero wala ka namang kasalanan. So, bata pa lang si Rizal is para talagang, sinusubok na siya ano, mamaya ako magko-continue ng attendance dun sa mga wala pa ha, para hindi interrupt yung klase. Saglit lang. Hello, pasensya na. Huminga lang. Sinisipon kasi ako ta's ako yung masakit lalamunan lahat na. So, saglit. Mamaya ako mag-a-attendance ha, para dun sa mga hindi nakapag-attendance kanina. So, ito naman, babasahin ko muna. Results formative year in Ateneo and scholastic records. The Jesuits were considered the best educator of Spain and perhaps of Europe when they permitted to return to the Philippines. They had to apply the city of Manila for financial support. That is why the College of which began to function in the year 1865 was called the Ateneo Municipal. So, yung mga Jesuit daw, yun daw yung mga educator sa Spain. Bale, ang Jesuit is parang group of religious people na parang kilalang-kilala na magagaling magturo doon sa Espanya. Tapos, pumunta sila sa Pilipinas and wala kasing pondo, so humingi sila ng tulong sa municipality ng, Manila para magpatayo ng isang, ano nga tawag dito, school or eskwelahan which is the Ateneo, de Municipal Manila, which is Ateneo, de Manila University ngayon. So ito yon, charity school siya before, then mali lang kasi yung binigay sa akin kaya tinakpan ko 'to ano, kinorek ko kasi ang nakalagay dun nauna daw si Ateneo Municipal de Manila bago naging Escuela Pia. So nung unang panahon daw is Escuela Pia de Manila, that was 1817, then bago pa daw maging Ateneo Municipal de Manila 1865, then bago pa siya ngayon naging Ateneo, de Manila University. Noong June 10, yun nga yun yung pinag-aral si, Sir Rizal sa, Ateneo de Manila University and, ito yung kanina, yung binanggit ko pa kanina na, yung mga Jesuit nga yung parang founder noong charity school which is the Ateneo de Manila, University. So, that's why kung mapapansin niyo dun sa interview ng trending ngayon na si Rene Baterbuania, yung sa mga NBI, CIDG, yung iniimbestigahan nga nila yung Ateneo de Manila University is ang president ay pare. So, kaya po pare yun kasi ang founder o namahala nung Ateneo de Manila University before is religious people, ano. So next, ito daw po yung system ng education noon. So meron daw ranggo.
Ang una is emperor, next is tribune, next is decurion, centurion, standard bearer. Kumbaga is 'pag emperor mataas, 'di ba? 'Pag tribune, eh, di yung sunod na mataas hanggang sa, 'di ang pinaka-lowest sa kanya is in standard bearer, parang nasa average ka lang. So, meron daw 2 terms na na-divide ang klase in 2 terms, 'pag internos or Roman Empire, meron din tayong externos ha. 'Pag internos, ang ibig sabihin ay from the word intern, sa loob. Ibig sabihin, sa loob nagdo-dorm. 'Pag naman externos, eh, di yung mga batang uwian, ano. So, kagaya nito, ito yung kay Jose, hindi ko lang 'to na-delete ha, paki-disregard nitong project timeline, hindi ko lang siya natanggal. So, nung second year na daw si Rizal, siya daw ay emperor and meron daw siyang excellent grades and nakakuha siya ng gold medal. So, noong namang pagdating niya ng third year, naka-receive siya ng isang medal dahil doon sa, Latin subject. Then March 1875 ay di, umuwi muna siya noon ng Calamba. Then, siguro is bakasyon. After niyang ma-receive yung award na yun is nagbakasyon nga. Then pagdating niya ng fourth year, siya ay noong June 16, 1875 ay interno, ibig sabihin is doon daw siya nag-dorm sa eskwelahan ng Ateneo de Manila University. So, ang guro niya noon is si Father Francisco Sanchez and naka-receive daw siya ng 5 medal sa iba't ibang subject. Ang talino naman ni Rizal. So, sana all. March 1876, umuwi uli siya ng Calamba dahil bakasyon. So, Pride of Jesuit, ibig sabihin siya daw ay naging, pinuri or, parang ano ibig sabihin ng pride, yoong, hinangaan ng mga, nung mga namamahala o founder na religious people ng Ateneo de Manila University sa angking niyang talino. So, ang kinuha niya noon na, degree sa sinisipon na naman ako, wait lang. So, ang kinuha niya daw na course o degree doon sa Ateneo ay yung Bachelor of Arts and then naging with highest, honor siya doon. Ito yung mga extracurricular activities ni, Jose Rizal. So, balik muna pala tayo dito, sinabi ko nga is Bachelor of Arts si Rizal. So, kaya pala siya nagko-continuous ng pag-aaral kasi yung degree na Bachelor of Arts is, equivalent lang ng high school diploma noong unang panahon, nung panahon nila. So ito yung, results, extracurricular activities. So that was time habang siya ay nag-aaral siyempre, as a student din yung iba na kaya ang time management, eh, di may iba't ibang, extracurricular activities na ginagampanan. He was an emperor and campus leader outside. Then, he was secretary of the Marian congregation. Next is, he was also a member of Academy of Spanish Sciences and Academy of Natural Science. And nag-aral din siya ng painting, yun nga sa Agustin Saez. In-indicate ko na dito ha, para 'pag sinend ko sa inyo is kumpleto. So, yun din yung sculpture, marunong din siya and, gymnastic and fencing. Ito yung TOR niya before. So, sabi dito, sobresaliente, ibig sabihin nun is excellent. So, compare mo yung TOR noon sa ngayon, parang ano yung sinaunang mga table of contents ang itsura ito.
So, ito daw yung mga subject and ito yung mga year. So, Bachelor in Artes L. 14 de Marzo de 1877. Ang ibig sabihin po niyan ay noong March 14, 1877 ay di yung, Bachelor of Arts nga na degree na kinuha niya is ni-release itong TOR nitong date na ito. Bale Spanish word kasi ito, 'yon. So, kagaya nito, pisika, ibig sabihin nun is the physics. So, Grego, eh di yung Greek. Then, Historia Universal. So, History Universal. Madali lang din siyang, convert into Tagalog kasi ang, Spanish nga is 'di ba ay, noong tayo sinakop ng mga Espanya is parang nalahian nga yung ating yun nga na ano ngang tawag dito? Parang hindi ko alam kung nalahian o parang naimpluwensyahan nga tayo ng Spanish or ng mga Espanyol. So, sobresaliente, that means excellent. So, this time naman is enlightened the Tomasian or being a Tomasian by Jose Rizal. So, yung mother daw ni Jose Rizal is, disapprove or opposite siya sa, decision ng kuya at ama ni Jose Rizal na pag-aralin pa si Jose Rizal doon sa, UST or mas kumuha pa ng, higher education, higher than the, 'di ba yung tinapos niya sa Ateneo de Manila is Bachelor of Arts degree. Then, bakit kaya po ayaw ng mother niya kasi, that was time ang mga 'di ba matalino si Jose Rizal, so 'pag marami ka daw, pinapag-aralan nung unang panahon is parang, ika-cut off yung ulo mo, parang parurusahan ka, parang ikaw ang center. So, ayaw daw ng mother niya na mag-aral pa siya doon sa UST. So, kagaya ng sabi ko kanina, ang Bachelor of Arts degree na tinapos niya sa Ateneo de Manila is equivalent lamang sa high school diploma. Unlike ngayon na kapag bachelor degree ka, eh di college degree or college, diploma. Noong April 1877, nag-enroll sa University of Santo Tomas ng Philosophy and Letters si, Dr. Ceresol. So, bakit daw po Philosophy and Letters? Sinunod niya si Don Francisco, Mercado which is yung kanyang ama dahil yun ang kagustuhan. So, noong 1877 and up to 1878, nag-aral ng cosmology, metaphysics, geodesy, and, history of philosophy si Dr. C. Rizal and, later on 1878 to 1879, nag-take siya ng medical course. So, as, ah, sabi naman dito sa picture, ito yung, mga grade ni Dr. C. Rizal noong, tinake niya yung cosmology, metaphysics, and, the history of philosophy. So, ito yung mga naging grade niya, ang taas naman. So, ito yung mga conversion, ibig sabihin may ganito naman din kayo ano, ibig sabihin kapag siyempre halimbawa 'pag 100 equivalent to ganito, ganyan. So, kagaya ng sabi ko din kanina, sobresaliente means excellent. So, ito po yung mga naging, grade ni Dr. Cersal nung tinake niya yung Philosophy and Letters sa UST. Ay, mali. So, finishes surveying course in Ateneo, noong 1877 and 1878, tinaguri ang Perito Agrimensor si Dr. Cesar Jose Rizal or, parang magaling siya sa surveying gano'n. So, nakatanggap din siya ng gold medal in terms of, in the field of agriculture and topography and noong siya ay 17 years old, pinasa niya ang final exam noong November 25, 1881 dun sa course na yoon. So, ito yung kanyang, grade, tama. Ito yung grade niya that time.
final grade dahil nga 'di ka may final exam akong nabanggit. So ito yung academic standing ni, Dr. Ceresal before. So as you can see, from the year 1877 to 1878, yun nga yung course niya Philosophy and Letters, the Cosmology and Metaphysics, excellent. Theodicy, excellent. History of Philosophy, excellent pa din. So yung medicine na course na tinake niya is ito yung first year to fourth year na grading. So, si Jose Rizal din po ay victims of Spanish brutality. Bakit? Kasi habang naglalakad siya, sa daan, gabi yun, isang gabi naglalakad siya sa daan ng yun nga, sa may way ng UST or University of Santo Tomas. May isang lalaking, sumusunod sa kanya and then, hindi naman daw bumabati sa kanya. Kumbaga is kapag kakilala mo, 'di ba, babatiin ka ng, magandang gabi or siguro that time is mga kahit stranger is parang mahilig bumati. Unlike ngayon na yung kapag kakilala mo is kakilala mo lang yung babati sa'yo. So, hindi daw siya binati ng good evening and hinampas daw siya sa, ah, likod ng pamalo. So, nagkasugat siya ng 2 weeks and, yung sakit na nangyaring yun sa kanya or that brutality, happened that evening ay inireport niya sa, Spanish Governor General of the Philippines and that is Governor Primo de Rivera. Pero, ah ni-neglect lang or ni-reject lang ng, governor noon at hindi pinapansin dahil ang tingin kay Dr. Ceruzal is isang Indio. 'Pag Indio is parang mababang uri. So, next. After that brutality, parang na-considered ni, Dr. Ceruzal na UST is a suffocating, parang suffocating place para sa kanya and those days ang unhappy days ni Dr. Ceruzal at doon sa El Filibusterismo na novel na ginawa niya, ayun nga kagaya nito, in-indicate ko din na doon yun yung parang pinag-basis niya yung nangyari sa kanya sa UST, yun yung, El Filibusterismo na, novel. Dun niya binase sa mga nangyayari sa kanya noon. So, nung nag-aaral daw siyang yun sa UST, kaya niya din nasabi na, suffocating or unhappy days ang mga nangyayari kada araw sa UST sa kanya kasi siya ay parang kung baga sa term natin ngayon is binu-bully ng mga kabataan doon or ng mga kaklase. Dahil iba nga ang tingin sa kanya kagaya mismo ng, governor, Spanish governor of the Philippines that time ay, siya ay mababang uri or Indio. So, hindi niya nakuha yung, achievement na kanyang, ah, 'di ba dati siya ay nagme-maintain ng higher grade and with highest honor siya doon sa Ateneo nung Bachelor of Arts. Dito naman sa UST is, ah, hindi niya nagawa yung gano'ng kanyang achievement. Dahil nga din sa 'di ba 'pag hindi mo gusto yung sa surroundings, yun nga yung sa UST, ang nangyayari sa kanya is hindi iba yung naging effect. So, hindi natuloy yung kanyang, ah, pag-gain ng highest honor doon dahil na din yan nga kagaya nito is in-indicate ko na din, bukod dun sa professor ay kasali na din yung kanyang naging mga kaklase doon, sa nambu-bully sa kanya or mababa ang tingin sa kanya. Hindi pa tapos. So, that was our next, our, continuation of lesson nung previous, then this time is new lesson again. So before, proceed on our, next lesson, iko-call out ko lang uli yung, sa attendance ano, yung mga late. Ronda, nandito na? Yes po. Karingal? Present po.
Magyawi, Present po. Manalo Bernard, Present po. Manalo Raycon, wala pa. Sobremonte, Present po. si Ras okay na. Bali, yung mga hahabol pa na wala dito ay di-call out na lang ma'am, ano na lang ako mamaya, paki-inform. So, before we proceed to our next lesson, I just want you to summarize yung about sa ating lesson na natakal today. So, any volunteer? Raise your hand para tatawagin ko na lang. Or gusto nyo alphabetical? Any volunteer? Ano natutunan? Tinagalog ko lang ha. Baka nakabasta naka-online. Ano natutunan? Alphabetical na lang ako magtatawag. Sige, magsimula tayo dun sa last. Bisaya. May I call Mr. Bisaya? Are you here? Are you with us, Mr. Bisaya? Wala. Villanueva. Samantha. Wala din. Tucson. Nandito po, ma'am. Can you please summarize yung lesson natin today? Kahit brief lang, short. Opo. So, si Jose po ay pumunta po sa Binyan nung Sunday afternoon po, June 1869. Sa Calamba, Binyan po, kasama po yung kuya niya sa Pasiano, sa aunt's house po nila. Then may cousin po siya si Leandro. Then nung first day po nila sa Binyan School, Monday po, dinala po siya dun ni Pasiano sa School of Maestro Giustiano Aquino Cruz po. Then, yung pinunish po siya nung teacher niya po. Then, yung mga Jesuits po is considered po sila as best educators po of Spain or Europe po. Then, nung second year po ni Rizal is meron po siyang mga awards such as Emperor po, gold medal. Then nung third year po, 1 medal po, Latin. Then nung fourth year po is interno. Naging interno po siya. Then he received 5 medals po. Meron din po siya mga extracurricular activities po such as Emperor and Campus Leader po. And nag-engage din po siya sa mga gymnastics and fencing po. Then nung sa UST po ng 1877 to 1878, nag-study po siya ng cosmology, metaphysics, and theodicee po. Tapos, finishes surveying course po in Ateneo. Naka-gold medal po siya doon, agriculture and topography. And napasa niya po yung final exam. Then, naging victim din po siya ng Spanish brutality. And nag-decision po siya to study abroad kasi unhappy po siya sa UST and suffocating daw po yun. Then may libro po siya na El Fili and dinescribe niya po dun yung how Filipino students po were humiliated or insulted by Dominican professors po. Yun lang po. Thank you po. Okay, very good. Miss Lion. So, I Miss Tucson, sorry. So,
Aside from that, any volunteer, saan nagtapos ng Bachelor of Arts degree si Dr. Jose Rizal? Saang school? Dalawang school yung na-mention, pero saan niya tinukap yung degree niya ng Bachelor of Arts? Wala siguro nakikinig. Yes, Sobremonte. Ang pagkakatanda ko po ma'am is nakapagtapos po Rizal dun sa Ateneo Municipal de Manila po ng Oh. ng Bachelor of Arts degree po. Okay, tama. So, before, bago siya naging Ateneo de Municipal Manila or before din siya maging Ateneo de Manila University, ano yung charity school, pangalan ng charity school na yun? That time, nung finound siya, nung binild siya nila ng mga Jesuit or religious people from Spain. Anong tawag? Yes, ano? Wait lang. Ma'am, try lang po. Ano po? Okay. Ano nga po? Mother's Opposition to Higher Education. Hindi. Yung Mothers of Opposition with Higher Education, ang ibig sabihin nun ay ayaw ng magulang o ng ina ni Rizal na papasukin siya doon sa Ateneo. Yes, Sobremonte. Ma'am, hindi po ba dun sa School Pia po? Yon, tama, Escuela de Pia. So, that time, 1807, Escuela de Pia de Manila, 1817, yun yung pangalan ng Ateneo de Manila University. So, bago maging Ateneo Municipal de Manila and bago maging Ateneo de Manila University. Okay, proceed na tayo sa next lesson. So,
Ma'am, naka-mute po kayo. Ay, sorry. Wait lang. Ma'am, may natawag ata sa inyo. Hindi akin yan. Wait lang. Ulit. Hindi po akin yan. Ulit. Yan, visible po. Yes po, ma'am. Okay. Sorry, ito napansin. So, before we proceed this, diga hindi na nga masaya and suffocating na daw sa UST, sabi ni Rizal. So, doon daw pala siya nag-start or nag-decide na ipagpatuloy yung pag-aaral niya sa abroad. And diga, doon pa nga lang sa pag-aaral niya ng higher education is tutol na yung kanyang ina. So, how if pag sa abroad? So, noon daw siya ay nag-continue or nag-decide na mag-continue na mag-aral sa abroad, ay hindi na siya nag-seek ng permission or blessing sa magulang niya. So, he has secret mission aside from tapusin yung pag-aaral niya. Then, yung kuya niya si Pasiano ay noong May 20, 1982 is na-reveal daw yung secret mission na sinasabi ni Rizal. And hindi porke secret mission is secret na talaga or may tinatago o hindi binubunyag. Pero nung unang panahon daw, ang secret mission na tinutukoy is parang personal information. So, noon daw is nag-enroll siya instead na yung Jose Mercado, Iriel, Honda-Yoon, yung may Jose Portasio Rizal. So, instead daw yung mahabang yun, ang pangalan niya, di Jose Rizal lang yung kanyang in-enroll para hindi daw siya paghinalaan ng mga Spanish. Kasi galing nga siya sa USTN nung nangyari yung brutal, isa siyang brutal victims. So, sinumbong niya inireport niya yung incident sa governor ng Spanish of the Philippines. Hindi siya pinanigan and nineglect lang yung report na yon. So, parang sa kanya is trauma. So, nung nga siya ay magtutuloy ng pag-aaral sa Spain ay tinago niya muna yung pangalan talaga niya. So, when it comes to providing financial and moral support for Jose's education, ay di yung kanyang kuya. So, hindi din alam ng sa kanila na at saka nung mga tao doon sa paligid niya nga doon nung sa abroad na yung kanyang ginagawa or tinago niya yun nga na tatrabaho din siya sa nagtatrabaho din siya para makapag-provide din financially doon sa kanyang education. So, bago siya makapunta sa Espanya, nakarating muna siya sa bansa na Singapore noong May 1882. Sumabay siya dun sa mga grupo ng mga Spanish na maglalayag papuntang Singapore. So, yung barko na sinakyan niya is itong Spanish steamer. So, kapag sinabing steamer Salvadora, ibig sabihin is ship or barko. So, yung barkong yon ay pangalan is yung captain ng barkong yon is si Donato Lecha. So,
naging kaibigan daw siya ni Doktor Rizal habang naglalayag papuntang Singapore. Bakit? Dahil, nagustuhan niya yung ugali ni Rizal na matalino, magalang at mabait kausap. So, habang naglalayag daw sila, na nakasakay siya doon sa, Salvadora na barko ay tanto niya na yung sa Singapore ay parang yung Talim Island doon sa may, Laguna. So, Talim Island with the susong, dalaga, ibig sabihin is parang just like daw sa breast ng babae. Ito yung itsura nito, ini-indicate ko dito. So, nung May 9, 1882 is nakapaglayag sila, ibig sabihin ng DAC is nakapaglayag sila doon sa, Singapore that time. So, isang araw lang yung pagitan. Then after that is naglayag na naman siya and ibang barko naman yung sinakyan niya which is yung, Gemna or, a ship of a French steamer. Ibig sabihin nun bakit iba't iba yung, 'to, bakit iba't iba yung una is for, Spanish steamer, yung sunod is French steamer. So kung mapapansin niyo nasaan na ba yun? Eto ito yung barko. So, kung mapapansin niyo 'di ba may mga, flag na nakasabit doon kapag naglalayag. So, ibig sabihin nun is ano yung flag state ng isang barko. So, mostly kasi ang alam ko, halimbawa, kunwari is Marshall Island, yung mga gano'n. So, ito daw is a French steamer. So, yung Gemna, yun yung sinakyan niya from Singapore para makapunta sa Sri Lanka. So, na-amaze daw si Dr. Rizal nung nakakita siya ng, camel kasi, first time niya, 'di ba, first time niya maglayag. So, after Singapore is, Sri Lanka. So, ito namang nasa blue na ito is in-indicate ko siya, kasali kasi siya dito sa paglalayag niya ng Sri Lanka. Pero si City of Suez or the Suez Canal is hindi po located doon sa Sri Lanka and located po siya sa Egypt. So, yung Red Sea is dinadaanan ng mga barko na naglalayag, para maka-pass by sa, Suez Canal. So, located 'to sa Egypt, ano. So, kung aware kayo nung mga, nakaraan is, siguro sumasabay sa pandemic yung Red Sea, 'di ba dun yung, nagbobombahan nung nag-aaway yung mga Iran, yon. So, kaya nadadami yung mga barko na pag-aari ng mga, ah, ibang lahi. So, bakit ba kasi dun sila dadaan ay wala bang ibang daan? So, wala daw pong, ibang daan and kailangan talagang, daanan is the Red Sea. Siguro is from, Singapore to, Sri Lanka and pass by para sumunod sa sunod na, kanyang, destination is dadaanan ito. So, dinaanan lang ito and hindi siya located sa Sri Lanka, again located po siya sa Egypt. Next, after, Singapore, then, Sri Lanka, next is, nakarating naman siya sa, Italy, Naples, Italy. So, noong June 11, 1882 and, tunghayan or ano bang tawag dito, nasaksihan ni Dr. Rizal yung mga business activities doon. So, mostly in Italy ay di makikita niya yung mga pakumbaga is, kagaya ng sa Spain yung mga kabalyero or, different activities. Siguro is una yung nasaksihan niyo is 'di ba naglalayag nga siya or sumasakay siya sa mga, sumasampa siya sa mga barko. So, mostly kasi una mong masasaksihan is yung business na nangyayari
palitan ng produkto, yun nga nung unang panahon. So, may bibilhin ka is 'di ba dinadala ng mga bangka yung mga sa mga barko. So, after, June 11, 1882, night evening ng, June 12, 1882, nakarating naman siya sa Marseilles, France. So, doon naman nag-stay siya for 2.5 days and binisita niya yung Chateau d'If or a small island. And yun daw ay famous doon kasi yun daw hero of the Count of Monte Cristo ay doon, nakulong. So, ang basa dito is Chateau d'If. So, small island lang siya. Siguro is nung paglayag nila ng France bago kasi after ni Italy, de France, nadaanan nila ay di nagtagal siguro dun yung sa sinakyan niyang, barko. So, yun para siyang nag-tour muna doon. Gayon din naman ang mostly nangyayari kapag, tumitigil ang isang barko or naglalayag sa ganitong bansa. So, after the France is Barcelona, Spain. And noong June 15, 1882, umalis na sila ng France. Umalis pala siya ng France and hindi na barko yung sinakyan niya at sumakay na siya ng train papunta sa Spain, which is dun nga siya magko-continue ng pag-aaral. So, noong June 16, isang araw lang din yung pagitan, 16, 1882, na-reach niya yung destination niya which is Barcelona, Spain. And ang impression niya ni Rizal doon, akala niya kasi before is dirty ang surroundings ng, Barcelona, Spain. Pero namangha siya kasi, taliwas doon sa kanyang, impression na ang Barcelona, Spain is napakaduming bansa. Then, gumawa siya dun ng essay or, isang article which is ang ibig sabihin is amor patrio ito. Ang ibig sabihin is love of a country or pagmamahal sa yun nga ito, pag-ibig sa tinubuang, lupa. So noon daw, ah pinadala niya daw yung, article na yon kay Basilio Teodoro Moran, isang publisher noong Diaryong Tagalog. Ibig sabihin, I mean ang Diaryong Tagalog is the first bilingual newspaper or yung kumbaga yun daw yung mga, nagpa-publish ng mga diaryo noon sa Maynila. So pinadala niya dun at, ipina-publish niya. Or siyempre kapag naka-publish na yun sa isang newspaper is kakalat na or mababasa na ng mga tao dito sa Pilipinas. Kasi from Manila, lalawak na or kakalat na. Pero instead of amor patrio, yun nga, love of a country, ang ibig sabihin nito ay ipinangalan niya doon sa laong-laan na pen name or parang tawag o bansag. So, noong August 20, 1882 ay ang effectivity ng pag-publish doon sa kanyang novel o article na ginawa doon sa Barcelona, Spain. So, kayo na lang ang magbasa nito. Basta tandaan ninyo, ang laon-laan is a pen name na before or ibig sabihin is love of a country or amor patrio. And in Tagalog ay di pag-ibig sa tinubuang lupa ni Dr. Jose Rizal. And after that, alam ko, sige hindi ko na kayo tatanungin kung ano natutunan niyo dito. Mag-proceed na tayo dun sa gusto niyong topic. And alam kong kayo ay dito gaganahan. Dito kayo magaling alam na this. So wait lang, iinom muna ako at ang sakit ng lalamunan ko. Sa gagaling.
So, ginawa ko lang pink yung presentation. Pero usually nakakaantok naman nga, eh, kung ang makikita mong, presentation is kagaya nito, nung una yung mga sinauna para kang nagsusulat o nagsusunod ng isang liham. So, this time maiba naman, since dito nga kayo magagaling and alam ko yon. Dahil una pa lang is ito na ang inyong sinasabi sa akin at parang walang ano, eh, walang hindi interesado sa buhay ni Rizal, interesado sa pagiging babaero ni Rizal. So, 'yan. Hindi naman daw babaero si Rizal. So, bakit? Ganito. Wait lang. So, this is our lesson 4, Jose Rizal's romance. So, ang first love daw niya sa Rizal is Segunda Katigbak. That was year 1877. And, ang iba sinasabi daw na nakilala daw ni Rizal doon sa, Manila, si Segunda Katigbak. Pero ang iba is, ang sinasabi is nakilala daw sa, excuse me, Lipa, Batangas. So, Batangueña ba si Segunda Katigbak. So, our national hero, Dr. Rizal, fall in love or fell in love kay Segunda Katigbak. And, bakit daw po, bakit daw po nag-end yung relationship nila, ni Dr. Rizal. Bukod sa bata pa nga si Rizal ay bago sila magkakilala ay parang engaged na talaga or meron ng ibang kasunduan, kinasundo o meron ng ano ba tawag dito, parang arranged marriage na inano kay Segunda Katigbak. Pero, aside from that meron ding, sinabi na nagpaalam daw si Rizal kay Segunda, Katigbak na uuwi muna sa Calamba dahil magse-celebrate ng New Year. So, siyempre, si Segunda Katigbak is, sinabihan ni Rizal na parang kikitain sa parang terminal ng Biñan. So, para siyang Calamba, Laguna, Calamba, Laguna. So, para siyang between, Calamba and Laguna, which is di kaya nga, sabi ay nakilala din ni Sir Rizal sa Segunda Katigbak sa Lipa. So, siguro is uuwi sa kanyang probinsya ay hindi din naman pumunta si Segunda Katigbak, eh, nagkasalisin sila. Siguro nung dati 'di ba ang sinasakyan is mga karawahe. So, parang nagkasalisay si Jose Rizal and Segunda Katigbak ng, karawahe. Nag-wave naman daw si, Segunda Katigbak kahit hindi siya pumunta doon sa usapan nila ni Rizal na magkikita sa parang pinaka-terminal ng Biñan. Pero si Rizal is instead na sundan niya yung karwahe ni Segunda Katigbak, eh, umuwi na lang siya sa kanila. Ito si Rizal, eh, parang nag-i-ignore ng babae. So yun, first love niya. Next is si Jacinta Ibarda Laza. So, from Laguna, ang lapit pala, Calabarzon. So, fair with seductive and attractive eyes. As you can see naman sa picture ay, kung titingnan mo ay iba ang kanyang, pagtingin ano, I mean iba yung, anong tawag dito, appeal ano, ng 'pag tumitingin si Jacinta Ibarda. So, siya daw ay kilala bilang Miss L or isa siyang, profesor. Kaya, naghiwalay sila ni Rizal dahil, pinayuhan or ayaw ng ama ni Rizal kasi isa nga siyang professor. Dahil si Rizal ay kahit naman saang school 'pag student and teacher relationship is bawal. Basta ang relationship lang is hanggang dun lang, student mo siya and, professor mo. Bawal pong, aside from that is bawal ng, mag-ano pa,
bukod doon. I mean, bawal ng lumampas pa doon yung relationship. So next, the second love was Leonor Valenzuela. So Leonor Valenzuela is siguro kahit kaya second love ito instead na yung si Miss L or yung professor ay ang kanyang second love is kasi hindi naman talaga considered na nakarelasyon niya yon dahil parang ano lang sila mutual understanding kung sa panahon ninyo ano MU lang pala. So, second love niya 1878 si Leonor Valenzuela. No'n daw 'di ga uso ang love letter, so nagpapalitan sila ng sulat ni Dr. Jose Rizal at para hindi daw mahalata or ma-discover din sa kanila ay or yung palitan nila ng sulat ni Leonor Valenzuela, gumamit daw siya ng invisible ink, which is gawa sa salt solution. Hindi ko alam kung paano ginawa ni Doktor Sara Rizal yun ha, baka itanong niyo sa akin yung invisible ink na yun. Basta yun, from salt solution. So, bakit daw po nag-end ang relationship nila ni Leonor Valenzuela kasi ang kanilang relationship ay LDR, long distance relationship. Dahil si Jose Rizal ay naging busy sa kanyang pag-aaral at ay tinuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Europa. Ay di kahit sino naman, hindi mo naman masasabi na ah ikaw ay may babalikan pa or may ano, babalik pa sa iyo kapag gano'n. Kumbaga is walang kasiguraduhan dahil ang kanilang usapan is liham nga. Actually or eventually hindi naman po talaga daw nag-end yung relationship. Siguro is nawalan na lang ng communication and walang closure. Hindi sila nakapag-usap ng maayos para putulin ang kanilang relasyon. Next, third love niya is Leonor Rivera. Sino si Leonor Rivera? Parang na-mention ko na 'to nung una nating topic or nung una nating usapan o kuwentuhan sa kay Jose Rizal. Si Leonor Rivera ang childhood sweetheart ni Rizal. Ay wait lang, si Leonor Rivera din ang pinsan kasi siya ni Rizal, kaya isa na din yun sa rason kung bakit nag-end yung relationship nila. Pero bago mag-end yung relationship nila, tinago nila yun ng matagal. That was 8 to 11 years of relationship and engage silang dalawa. Nakilala niya si Leonor Rivera nung siya ay second year sa UST. So, doon din 'di ga yung sabi ko ay si Leonor Rivera yung character ni Maria Clara sa No Limit Tangere na ginawa ni Dr. Rizal at kaya nag-end ang relationship nila ay tutol din naman ang ama ni Dr. Rizal dahil nga pinsan niya yan, pinsan niya si Leonor Rivera. At isa pa dun ay 'di ga yun nga sabi ko is nung unang panahon is uso ang love letter. So, yung mga letter daw na galing kay Rizal ay hindi nababasa ni Leonor Rivera at yung mga sulat ni Leonor Rivera para kay Jose Rizal ay hindi nababasa ni Doktor Jose Rizal. Siguro ay may nahadlang, yun. Bukod dun, sa pagtagal, na-engage na si Leonor Rivera sa isang British engineer na si Henry Keeping. Yun, next. Ang fourth love niya ay si Consuelo Ortiga E. Reyes, that was 1884. Siya ay anak ni Don Pablo Ortiga
Yun nga, a former mayor of Manila, and nilagay ko na din diyan, nakilala siya ni Rizal sa Madrid, Spain. So, hindi pa din tapos si taga Manila na si Consuelo Oceisan. So, a 23-year-old, and yun pala 4 years yung age gap nila, and bukod dun is wala ng